Tara pag-usapan natin ang FWD's Set for Tomorrow. May tatlong variants ang product na ito. Ang Income Protector, ang Estate Protector at ang Short-Term Cover. Sa short-term cover, may tinatawag na regular at may tinatawag na digital. So ano ang Set for Tomorrow? Ito ay isang term insurance plan na renewable every 5 years and 10 years. Ito ay convertible to permanent plans. Kung in the future, makita mo na mas beneficial sa iyo ang mga permanent plans, pwede mo siyang i-convert. Ang minimum coverage para sa regular is at least 1 million provided 21,000 at least ang kanyang annual premium. Sa digital, minimum of 1 million pesos pero up to a maximum of hindi aabot ng 5 million. Provided ang kanyang premium ay at least 12,000 per year. Anong age ang pwedeng kumuha nito? Sa regular ay at least 18 to 70 years old. Sa digital, 25 to 55 years old. Pag-usapan natin ano-ano ang mga coverage nito. Number 1, life insurance. So alam na natin yan. Pag nagkaroon ng death kay insured, kung magkano yung life insurance coverage, yun ang matatanggap ni beneficiary na nakalagay sa policy contract. Number 2, terminal illness benefit. I-advance niya yung life insurance coverage kapag na-diagnose ng isang terminal illness si insured. Kumbaga, nabigyan ng taning within 12 months. I-advance na yung fund at mateterminate ang policy. Number 3, overseas benefit. Kapag ang death ay nangyari sa ibang bansa, may additional 20% ng kanyang life insurance ang ibibigay sa beneficiary or 500,000 pesos, whichever is lower. Next na benefit ay ang funeral benefit. Kapag namatay si insured, i-advance ni FWD yung 10% ng coverage ni insured within 48 hours. Next na benefit ay ang spouse extension benefit. Automatic coverage sa iyong spouse kapag nagkaroon ng death sa same accident, both si insured at si spouse, provided meron silang anak na minor, at least isa. Minor means below 18 years old. So therefore, madodoble ang insurance proceeds. Pag-usapan naman natin ano-ano yung mga advantages na nakita natin sa product na ito. Number 1 na nakita natin, isa ito sa pinakamura, pinaka-cheapest na term insurance na nakita natin. Umabot lang siya ng wala pang 3 pesos per thousand ang kanyang premium sa age 18 years old gamit ang digital na product. Next ay locked in ang premiums niya for at least 5 years or 10 years. Unlike sa ibang term insurance, renewable siya every year. So therefore, ang kanyang premium ay nagbabago, nadadagdagan every year. Dito, nakalock na siya for 5 years. Walang pagbabago unless matapos yung 5 years or 10 years. Next ay ang guaranteed renewability. After 5 years ng pagbabayad mo or 10 years ng pagbabayad mo, gusto mo siyang i-renew, wala nang application process na mangyayari. Automatic siya na pwede mo siyang i-renew. Next na nakita nating advantage ay ang terminal illness benefit. Sa ibang insurance plan, kinakailangan talagang mamatay ni insured bago natin ibigay yung proceeds. While dito, kinonsider ni FWD na as if parang living dead na yung taong nabigyan ng taning. Kaya naman, ibinibigay na kaagad yung proceeds. Ina-advance na at mateterminate yung policy. Malaking advantage yun. So, pwedeng i-spend ni insured yung fund, yung proceeds na yon sa mga bagay na I think mas mahalaga during nung mga times na naghihintay na lang siya ng kanyang oras. Overseas benefit. Although itong feature na ito ay napakadalang naman no, na talagang mangyari ito, pero may tsansa pa ring mangyari. Nakikita kong advantage siya dahil what if nga naman napunta ka sa ibang bansa at may nangyaring hindi inaasahan, an additional coverage pa on top of the basic life insurance coverage ang marireceive ng ating beneficiary, which wala yan sa ibang mga term insurance.
Next na advantage is the spouse extension benefit. Although same with overseas benefits, ang spouse extension benefit ay very uncommon na mangyari na ang mag-asawa ay magkaroon ng untimely death sa same accident. Madalang pero nangyayari siya. No? The fact na meron itong ganitong feature sa FWD Set for Tomorrow, I consider it an advantage. Next ay ang funeral benefit. Isa ito sa feature na na-appreciate natin. Once kasi magkaroon ng death doon sa ating loved ones, aside doon sa emotional damage no, na pinagdadaanan natin o ng pamilyang naulila during those times, no, ay ang realidad na haharapin mo ang mga gastusin. Mula sa hospital bills hanggang sa funeral and burial expense, yan yung mga reality na haharapin mo. Sa mga moments na yan, kailangan mo ng immediate na funds. Kaya nakita kong advantage at na-appreciate ko to dahil imagine yung 10% ng coverage and insured ay i-advance pang gastos doon sa mga bills na nabanggit natin. Next na advantage ay easy to avail dahil pwede mo siyang i-avail via online. Wala nang financial advisor or insurance advisor na dadaanan kung yan ang gusto mo. Pwede mo siyang i-avail. But please take note na hanggang 4,999,999 lang ang pwede mong ma-avail na maximum life insurance coverage through digital. Kapag umabot po tayo ng 5 million na coverage, kailangan na po natin ang access sa isang financial advisor ng FWD. Next advantage ng product na ito, walang limit ang coverage for as long as yun ang kailangan mo and kayang-kaya naman ng budget mo. Next advantage, according po sa manager na nakausap natin sa FWD, ang filing ng claims ay via online. Next na nakita kong advantage ay may option siya ng modal premium. Ibig sabihin, pwede po tayong magbayad kahit quarterly. May ibang term insurance po na per annum or every year po ang bayad. So, mas magaan siya kapag every 3 months. Next na advantage na nakita natin ay yung premium payment method. Pwede po tayong magbayad online. Online banking, credit card, pwede nating i-auto debit or auto charge. Pag-usapan naman natin ang mga disadvantages na nakita natin. Number 1, minimum of 1 million ang life insurance coverage para ma-avail mo ang product na ito. Hindi po lahat ng breadwinners ay 1 million ang kailangan na life insurance coverage. So that means may mga pamilya ang hindi makaka-avail ng ganitong product. Kumbaga hindi fit sa mga pamilyang katulad nila. Next ay ang minimum premium niya, which 12,000 per annum. Hindi po lahat ng mga breadwinners ay kayang maghulog ng 12,000 per year or around 3,000 per quarter. Or ang average ay 1,000 per month. So may mga pamilya or breadwinners na hindi yan yung budget na naka-allocate para sa insurance needs nila. Next na disadvantage na nakita ko rito sa short-term cover, since ang paying period niya ay pwedeng 5 years and 10 years, wala siyang waiver of premium in case of disability. Sa ibang variants, I believe merong pwedeng i-attach na waiver of premium pero sa short-term cover, wala po. So para kanino ko po ito maire-recommend? Number 1, para sa mga taong may mga dependents. Paano natin madedetermine if yung mga taong nasa paligid natin ay dependent sila? Of course, yung pamilya natin. So paano ngayon natin madedetermine na dependent yung pamilya natin? Tanungin po natin ang sarili natin. Kapag ba nawala tayo, kinuha na tayo ni Lord, ay magsasuffer sila ng matinding financial loss or financial damage? If yes, then may kukonsider natin na dependent sila. So therefore, meron tayong mga dependents. Kaya, nire-recommend ko po sa mga may dependents. Next, para sa mga taong gustong magdagdag ng coverage. Marahil nadagdagan na ang iyong dependent, nadagdagan na ang iyong financial obligations, then pwede mo nang i-consider na dagdagan ang coverage mo. So, maire-recommend ko po sa iyo ito. Sa mga taong may mga binabayarang mortgages like housing loan, car loan, at kung ano pang types ng loans, pwede po natin itong gamitin
as our mortgage redemption insurance. Yung sa ganon, may mangyari mang hindi inaasahan sa atin, hindi na po sisingilin yung ating pamilya. May re-recommend ko rin po ito sa mga taong plain and simple lang yung gusto nilang life insurance plan. Yung wala nang halong kung ano-ano pang mga features or sabi nila ek-ek. Next, may re-recommend ko rin po ito sa mga taong at least ay may budget na 12,000 a year or around 1,000 a month. So kung meron kang ganyang budget, yes, pwede itong product na ito sa'yo. Things to consider before getting a life insurance. Number 1, kailangan mo nga ba talaga ng life insurance? Kasi kung hindi mo naman pala talaga kailangan, sayang lang yung premiums na i-allocate mo dito. Number 2, anong type ng plan at magkanong coverage talaga ang kailangan mo? Number 3, may budget ka ba talaga para dito? Kung sa tingin mo ito na yung product na hinahanap mo, ito na yung fit at swak sa'yo, i-click mo lang yung link na nakikita mo somewhere sa description or sa caption. At pwede mo nang i-process ang iyong application via online. At kung sa tingin mo, hindi enough ang 4,999,999 pesos na coverage, at least 5 million ang kailangan mo, mag-message po kayo sa amin para ma-refer po namin kayo sa isang professional na financial advisor or insurance advisor para ma-assist po kayo sa product na ito. Remember, it is still best na kumausap ng isang professional na insurance advisor para sa insurance needs natin. Ang professional na advisor ay may kakayahan na matulungan po tayo na ma-identify kung ano yung mga insurance needs natin nang hindi kinakailangang mahirapan o masaktan ang mga bulsa natin. So, salamat po. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating product review na ito. God bless and hope to see you soon.